Silvestro Bello III. Sir, Secretary, magandang gabi, maayong gabi. Nanonood sa atin ngayon ang buong mundo. Mayong gabi, Paul. Magandang gabi, Paul. Sa lahat ng aking mga kababayan, mga Pilipino na nagmamahal sa tunay na kalayaan, magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, matagal-tagal din na hindi tayo nag-usap-usap dahil siguro matagal din na maraming mga isyo at kailangan magpahinga. Pero ngayon, kitang-kita, andito ho kayo para sa Grand Rally ng PDP Laban under the guidance of former President Rodrigo Duterte. Bakit po natin sinusuportahan ang rally na ito dito sa Liwasang Bonifacio? Tama ka, Paul. Nandito ako ngayon para ipakita ang aking suporta hindi lamang sa mga kandidato ni Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte, kung hindi yung mga kandidato niya at ang kanyang pinaglalaban. Alam mo, Paul, medyo matagal-tagal na nung nagpunta ako sa Amsterdam dahil akala ko tulutan kami ng ICC na madalaw si ating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ewan ko anong nasa isip ng ICC, hindi kami pinaintulutan na madalaw ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ito ay nagpapakita na merong kuntsaba, merong plano itong ating gobyerno dahil alam nila pabaksak na sila, gumagawa sila paraan na iligtas ang kanilang kalagayan. Speaking of ICC, Secretary, ano ba ang nararamdaman ho ninyo? Bagamat nakita ho natin ang progress noon ng inyong ahensya, ng kagawaran sa ilalim ng Duterte administration pagdating sa pagbibigay ng mga oportunidad na hanap buhay. Pero heto, ang trinato ngayon ang dinadanas ngayon ng Duterte sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, sir. Unang-una, Paul, maliwanag, walang jurisdiction ng ICC sa ating bansang Pilipinas. Meron tayong sarili sovereignty, soberenya. Kaya nagtataka ako bakit itong gobyernong ito ay nagpaibabaw. Sumunod sila, tinutusan sila at sumunod sila na gumawa na hindi tamang paraan. Gumawa sila ng illegal arrest against a former president, Pilipino. Kaya ako'y nandito para suportahan lahat ng kandidato ni former President Duterte, lahat ng mga 10 Duterte. Nandyan si Bongo, nandyan si Bato, nandyan si Marcoleta, nandyan si Kibuloy, Apollo Kibuloy, nandyan si Raul Longino, nandyan si Vic Rodriguez, nandyan si Dr. Mata, nandyan si Ipe Salvador, at nandyan din si Vic Rodriguez at si Kuwasadan, wala akong nakalimutan. Pero lahat yan mananalo. Alam mo kung bakit, Paul? Yes, sir. Galit na ang taong bayan. Galit na sa sobra ng korupsyon, sobra ng kriminalidad, at ang dami ng mga bangag. Kitang-kita mo doon. Kitang-kita ng tao, ng mga bangag ang tao sa gobyerno. Aha, sige. At mga kamarner, partner Admar, Jade, baka may mga karagdagan ko yun na tanong sa former Labor Secretary ho natin. Secretary, Attorney, maayong gabi si Admar ni. Kayo po ay naging abogado rin o legal counsel ng mga political commentators, no, doon sa naging pagdinig din po dyan sa Kamara. Mangungumusta ako dito sa kalayaan ng pamamahayag ngayong sa kasalukuyan. Kasi sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte, alam natin ang daming mga bumabatiko sa kanya, pero sinasabi nga niya na karapatan nila yan kasi merong kalayaan, demokrasya yung bansa natin. Pero sa kabila nito, hindi natinag po ang dating Pangulo, ang dating administrasyon. In fact, bumaba siya sa pwesto na may mataas na grado mula sa taong bayan. Basta sa kanya lang magtrabaho at maramdaman ng taong bayan yung kanyang ginagawa. Medyo may kaibahan po sa kasalukuyang panahon po. Ano pong masasabi niyo po dito, Secretary? Alam mo, kaibigan, kagaya ng sinabi mo, noong panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, mayroon tinatawag na freedom of expression and freedom of speech. Ngayon, wala na yan. Akalain mo yung mga kliyente ko, pinapapunta sa Kongreso,
tatanungin, kapag ayaw ang sagot, ikaw contempt. Anong klase yan? Kahit grade 1 ka, alam mo na mali yun eh. Pero ganyan, ang kaabusado na ngayon ang tao sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga membro ng Kongreso. Kaya, mga mahal kong kababayan, panahon na para palitan lahat yung mga magnanakaw sa gobyerno, lalong-lalo na yung mga nakatikit sa isang leader na bangag. Secretary, dagang salamat sa imong... Yun ang inaasahan ng taong bayan. Maraming salamat po. Mawala ng korupsyon, mawala ng kriminalidad, at wala ng drugs. Maraming salamat po, Secretary, sa inyo pong oras, Partner Paul. Para sa Pilipino.